Hello mga gadget, meron naman tayong bagong biniling gadget. Ito ay para sa motor o para sa sasakyan o para sa gusto nyong matrack na mga bagay. Bisikleta, kotse, sasakyan, scooter, e-bike. So ang laman nito ay GPS tracker mga gadget. GPS tracker, maliit lang to. Halagang 350 pesos ko lang nabili. So tingnan natin kung okay siya, no? Kung matatrack niya yung position ng ating scooter, no? Pero bago muna yon, bubuksan muna natin, titingnan natin kung ano itsura niya. So buksan ko muna mga kagadget, no? Para makita na natin kung ano itsura. Wrap siya mga kagadget. By the way, sa Lazada ko nga pala nabili to. Lazada website. Popost ko na lang yung link kung saan ko nabili. So eto siya, oh, walang box, ito lang. Pakasimple naman, oh, parang tingnan natin kung anong itsura niya, laman niya. Siyempre may kasamang may kasama siyang user manual. Okay, tingnan natin, no? So user manual may kasama. So ganito siya. Ito yung application niya, oh. I-scanin nyo to para maka-install nyo yung app. Supports more than 100 languages. Dito sa kabila yung account niya, no? Nakalagay dito global real-time positioning, multiple map option, maraming map option, pwede mong pagpilian. Okay, kung ano yung, kung saan yung dumaan yung sasakyan siguro, no? Yung kotse na gusto mong i-track kung saan dumaan, no? Ayun, no? Monitor din niya using this GPS tsaka yung application niya. Okay, dito naman sa kabila mayroon siyang recording. Okay, geofence, mag-alarm siguro to pagka lumayo dun sa location lang na nakadesignate sa kanya, no? Yung alarm. Okay, kung kailan yung nag-alarm siguro, no? Kung ano yung mga alarm niya. Ito yung user manual niya, oh, operating steps. So kailangan susundin natin yan. Tatry ko tong sundin para malaman natin kung paano siya install, no? Paano siya gamitin. Okay, so very simple yung user manual niya. Tingnan na natin to. Meron din siyang kasamang micro USB para ma-charge siya. Dito merong QR code. So merong QR code, oh. Kaso parang nabasa. So tingnan na natin siya. Okay, ito na siya, guys. So ang liit lang, no? Kuha tayo ng pera. So ganito lang siya kalaki. Kung ito yung 20, see, 10 piso, para may idea kung gaano kalaki yun. Guys, so okay, so much for the size comparison.
So ito yung pinaka device. Sa likod may number. Okay, ito yung charging nya, charging port nya. Ito yung paano siya buksan. So buksan natin kasi lalagyan, kailangan makita na. Kailangan makita natin paano ilagay yung SIM, no? Paano siya buksan? Oh, mahirap buksan, guys. Yun, no? Madali lang pala, kukulang pala, pwede na siyang bumukas. Yun. Okay. Naka-clip lang siya. So ayun ang loob niya, guys. Ganito siya. Okay. So very simple yung kanyang pagkakagawa, no? Ito yung lagayan ng SIM. Paano siya inaangat? Napaka-delicate niya, no? Parang ang dali pang matanggal, oh. Kita nyo? Oh. So tingnan natin kung paano ilagay yung SIM dito. Yun. Then iangat. Yun. So dito ilalagay yung SIM. Yung SIM ko Globe ang gagamitin natin, guys. Globe. Titingnan natin kung pwede sa Globe. Problema nito, hindi ko pa na bubuksan talaga to, no? Hindi ko pa nabubuksan siya. So binili ko tong SIM para dito. Kailangan pang register ito para mapagana natin yung network nya, and then once na na-register ko, lagay ko rito. Pero anyway, buksan na natin to para maipakita ko sa inyo kung paano ilagay dito. So tingnan natin kung paano natin ilalagay yung SIM na yan without damaging this, no? Okay, kunin ko lang to dito. Okay, malaban. Oops, sira na. Sorry. Okay. So yun, ito yung SIM, lalagay natin dyan. Micro SIM lang siya, no? Ito, lagay mo natin ito dito. Ito dito. So malaki pa. So ito lang kailangan natin. Micro SIM siya, malaki pa. So dito sa manual, tingnan natin kung meron bang kadrawing kung paano gagawin. Wala eh, walang nakalagay, no? Walang nakalagay kung paano ang style ng SIM. So wala na lang natin, guys. Siguro ganyan lang yan, kasi ayun yung parang ito, oh, yung parang part na to ng SIM dito, yun. So pag ganito yan, malamang yan. So yan, guys, then ilalak natin, push down then push up. Yun, nag-lock na siya. Lock na siya, guys. So paano siya on? Okay,
Okay, prepare a SIM and make sure the device is powered. Okay, how do you powered? Insert the SIM card product. Insert the SIM card. The product will automatically power on. Nasa ng power on? Ba't di siya nag-power on? Baka ito power on niya. Hindi siya nagpa-power. See? Ayun yung power. Isa pa. Baka mali yung pagkakalagay natin ng SIM. Isa pa. Okay. Balik natin yung clip. Kailangan nakabalik itong clip. Okay. So, yan siya. Okay. Baka lobat. Baka lobat siya, guys. Kuha tayo ng charger. So, kumuha ako ng power bank. Tingnan natin kung mag-charge siya. So, saksak natin dito. And charge natin. Yun, umilaw siya, guys. Kita nyo? Lobat pala siya. Lobat. So, hintayin natin mag-charge. Hintayin ko siya mag-charge ng mga 1 hour. Then, babalikan natin yan. Titignan natin kung gagana na siya. Yan, nakita nyo? May nagbiblink na, oh. Parang na-detect na niya yung SIM. So, okay. So, babalikan natin yan. Pero, siguro, balikan natin mamaya. Pero, kailangan pala i-register ko pala muna yung SIM ko, no? Para makapag-internet tayo. So, babalikan natin yan. Iyanan muna natin mag-charge. Then, re-register ko yung SIM. Hintayin natin from there. Pero guys, kukunin pala muna natin yung SIM, no? Kunin muna natin yung SIM kasi re-register ko pa yan, eh. So, tatanggalin ko na muna. Tsaka ko ulit siya i-charge. Oh, ito mo naman, no? Hirap hawakan, guys. Tanggalin muna natin yung SIM kasi re-register ko. Balik ko muna siya. Pakayahin ang klase nito. Parang madaling masira, guys. Hindi mo ba parang madaling tanggalin, no? Oh, ayos ko. Oh. Oh. Parang madaling masira. Kaya malalaman natin kung effective naman. So, charge ko muna siya, guys. Galaw na. Wala sa alignment. Okay. Na uli. Kailangan lang siguro nakalapat na maigi. Yun, nag-charge siya. Balikan ko na lang mamaya, guys. At itong ating SIM ay re-register ko muna. Register ko muna itong ating Globe SIM. Globe ang gagamitin natin. So, lalagay natin yung SIM, no? Ma-charge na to. Lagay natin yung SIM. Ganyan yan. Iangat lang natin yan. Patong natin yung SIM.
Okay, ito yung SIM. Patong lang natin dito. Then kapit natin itong link. Kabit natin yung cover niya. So that's it. Sabi mag-automatic na mag-on pag nilagay yung SIM, pero in case nito hindi naman eh. So hindi siya nag-on. Dapat umiilaw kasi yan, no? So, tanggalin ulit natin. At pindutin natin to. So para mag-on siya. Pindutin lang natin yan na matagal. Yun, nag-on na siya. So ibalik na lang natin ulit yung case. So okay na. So guys, lalagin tayo ngayon, ano? Gagamitin natin yung account na naka-indicate dun sa likod ng device. Yun yung account number, then yung password nandun sa may manual 1, 2, 3, 4, 5, 6. So login tayo ngayon. Okay, login. So mabilis naman makalogin, oh. Ito na-detect na niya kasi nakalagay na rin yung SIM ko. Napansin ko lang, no, parang malayo dun sa location ko yung pinibigay niya na location ng device. Medyo malayo. So tingnan natin, palitan natin yung sensitivity niya, gawin nating high. So hintayin natin uli. Ganun pa rin, hindi siya nagbabago, mga ka-gadget. Ang layo nung binibigay niyang position sa akin eh. Alam ko nandito ako sa lugar na to eh. Ayan, andyan ako sa lugar na yan, pero yung binibigay niya layo, oh. Ang layo, parang hindi siya accurate. So lipat tayo na ibang map, subukan natin kay Google para ipakita kung nasan yung device. Makikita natin kung gaano kalayo. Tingnan nyo naman, 800 meter ang diferensya. Oh, kahit na tumatakbo ko, nasa bus ako ngayon, 700 meters, napakalayo ng diferensya. Kung nasan yung araw na yun, nandun ako, kasama ko yung device, nasa akin yung device ngayon. Pero dito sa app, ang ibinibigay niya na location ng device, itong nasa pin. So ayan, nagbibiyahe ako sa bus ngayon eh. At pinapakita niya kung nasan yung device, pero napakalayo nung device. Ito yung location ng device na sinasabi niya, nandun yung device, na nadetect niya yung location ng device. So lipat tayo ngayon, nasa SM Pulilan ako, sa may terminal. Pero malayo pa rin, para maniwala kayo, dito sa map, sa Google Map, tama yung Google Map. Ayun, nasa terminal ako ng SM Pulilan. Tama yan, mas tama. Pero yung ibinibigay kasi nung GPS device, ang layo eh, oh. Malayo dun sa SM terminal. Siguro baka nasa 100. Okay, dapat nandyan, di ba? Nasa 100 meters siguro ang diferensya. Tsaka walang daanan dun sa binibigay niyo. Paano ko mapupunta ron? Hindi accurate ito minsan eh. Napansin ko ngayon lang, oh. Di siya accurate. Di niya binibigay yung totoong location. Andyan ako ngayon, oh. Ayan, oh, kung nasan yung blue dot na yan. Nandyan ako. Andyan din yung device, dala ko rin. Pero dito sa kanyang application, malayo. Siguro 100 meters. Okay, Google Map, tingnan natin kung makikita niya gaano kalayo. Yun, ang layo, oh. Parang, well, iba map kasi to eh, kung saan ka dadaan, oh. Ang layo ng binibigay niya. 800 meters? Hindi naman siguro, baka 500 siguro. So balik tayo sa app, tingnan natin kung magbibigay pa ba siya ng actual, no?
So para maniwala kayo, nandito ako sa SM. Ayan yung SM Pulilan. Yan yung harap ng SM Pulilan. Papalabas pala to ng terminal ng SM Pulilan. Okay. Pero yung binibigay niya kasi ang layo eh. Ang binibigay niya location ng device ang layo. So parang hindi ay hindi siya accurate, no? So balik tayo sa application niya, zero GPS. Okay. May advertisement pa. So ganun pa rin, hindi pa rin siya nag-update. Nandyan nakalabas na ako ng SM, hindi pa rin siya nag-update sa location niya. Pero nasa probinsya ako, nasa Pulilan, Bulacan ako. Hindi ko lang alam kung yung location nakakaapekto. So dito naman tayo, nandito ako sa Green Hills, dito ako sa trabaho. Medyo mukhang accurate. Mukhang accurate siya pag nandito sa Metro Manila. So gamitin natin yung Google Map para makita natin yung location natin. So konting-konti lang ang diferensya. Parang ilang hakbang lang to. Malapit na malapit ako dun sa malapit yung binibigay niyang location nung GPS device kung saan ako nandun. So pag dito sa Maynila, accurate siya. Siguro ang difference lang niya baka 5 to 10 meters lang pag nasa Maynila. Pag nasa Manila ka, accurate siya. Pag nasa province, hindi siya ganun ka-accurate. Ang layo ng binibigay niya. So tingnan natin yung difference ko dun sa device, no? Pag nasa Metro Manila, pansin ko accurate siya. So sino ba yung mga nakabili pa nito? Ganyan ba talaga pag nasa probinsya hindi accurate? Pag nasa Metro Manila, accurate yung binibigay na location mo? So ito, accurate na accurate ito. Your destination is on the left. Accurate ito. Parang ilang hakbang lang to. Ako yung arrow green, blue na arrow, and then yung device is the red, yung saan nakadrop yung pin. So napansin ko lang, no, pag nandito sa Metro Manila, accurate siya. So nasa inyo na kung gusto nyo bilhin tong cheap GPS device na to na galing sa Lazada. Ngayon naman, lipat tayo. Pauwi na ako. Nandito ako sa Baliwag Terminal. Nasa loob ako ng Baliwag Terminal ngayon. Para maniwala kayo, no? Ayan yung bus. Kasakay ako sa loob ng bus, no? Nasa loob ako ng bus ngayon. Susubukan natin kunin yung location ko, no? I mean location ng device. Kung madidetect niya yung lugar, kung nasan yung device, no? Nasan siya. Nakalagay dito EDSA Mayat Theater Building, no? Parang ilang hakbang lang din ang layo. Ibang hakbang lang din ang difference. Pero pwede na to. Pwede na. Kung ganyan lang naman ang ilang meter lang naman ang diferensya. Siguro mga 10 to 15 meters to. So tingnan natin kay Google Map kung makikita ba niya kung gaano kalayo. Okay. So konting-konti lang mga kagadget, Tingnan mo, magkatabi lang kami, Magkatabi lang kami. So yun lang guys, pag nasa Metro Manila, feeling ko nakita nyo naman sa testing natin, accurate naman siya. Siguro mga 5 to 10 meters or more or less 20 meters lang ang difference ng error niya. At pag nasa probinsya ka, ang layo, halos
kulang-kulang 1 kilometro yung error niya kung nasan siya, yung binibigay niyang location ng device niya. So nasa inyo na mga kagadget kung gusto niyo bilhin niya, no? Mura lang naman. Kung nasa Manila ka, okay lang. Kaso pag ganyan device, syempre kailangan accurate lagi, di ba? So kayo nang bahala kung gusto niyo bumili. Lalagay ko yung link sa baba. At kung nagustuhan niyo yung video ko nito, please hit the like, share this video, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ng Gadget Click. God bless mga kagadget.